Ngayong araw nga pala ay may hawak kong bulaklak ng kalabasa at ibibigay ko to kay Mrs. Sabi ko sa kanya, mahal, flowers for you. Tara mahal, magluto tayo ng munggo dahil nagkikrave ako at ilahok natin tong bulaklak ng kalabasa. At habang hinihimay nga ni Mrs. ang bulaklak ng kalabasa ay nagpunta na nga ako sa kusina upang hugasan naman ang munggo at balatong para sa lulutuin namin mamaya. Pansamantala nga ay binabad ko muna sa tubig ang munggo at balatong at tinulungan ko naman si Mrs. doon sa terrace upang kami ay maghimay naman ng bulaklak na kinuha ko. Binili ko pala kanina. Meron din nga pala ako ditong talbos ng kamote. Hindi yata kami nagkaintindihan ni ate. Ang inihingi ko sa kanya ay talbos ng kalabasa. Ang kinuha niya ay talbos ng kamote. Pero salamat na rin. Sa isang araw na lang siguro namin ito lulutuin. Tamang ibabad ko lang muna ito sa tubig para nga hindi malanta. Pagkatapos namin maghimay ng bulaklak ng kalabasa, nagpunta naman si Mrs. doon sa gilid namin upang kumuha naman ng talbos ng alugbati. Isa din kasi ito sa masarap ilahok dito sa munggong lulutuin namin. Hindi lang ito masarap sa munggo, masarap din ito sa mga sinigang na isda. Dinala ko na nga sa kusina itong hinimay naming gulay at nagpunta na nga ako dito sa may likod namin at sa uling ko nga ito lulutuin. Bukod nga sa may kamahalan itong gasol ay nagtitipid nga din kami kaya dito na lang kami madalas magluto ni Mrs. Matapos ko nga itong lagyan ng uling ay pinaypayan ko na nga itong maigi upang sa ganon ay maisalang ko na nga rin itong munggot balatong. Habang naghihintay nga ako ng paglambot ng munggo ay naggayat na rin ako ng ibang rekado tulad ng sibuyas, kamatis at bawang. At habang ako nga ay naggagayat dito ay tinawag ko nga si Mrs. At sabi ko nga siya na ang maggisa at pagka ito ay kumulo ako na lang ang bahala magtimpla. Gusto ko sanang lagyan ng chicharon at saka ng kaunting karning baboy kaya lang hindi pwede kasi bawal pa ako sa matatabang pagkain. At nang kumulo na nga ito ay nilagyan ko na nga rin ito ng mga pampalasa tulad ng asin, bitchin at paminta. Iwanan ko muna ulit ng ilang minuto para kumulo nga ito. Nagmarinate din pala ng manok si Mrs. Ito nga pala yung magiging partner ng ulam namin na munggo ngayong tanghali. Ang luto ko nga pala dito ay iihawin ko. At habang kumukulo nga itong munggo ay inilagay ko na rin itong bulaklak ng kalabasa. Isinunod ko na nga rin ang talbos ng alugbati para nga mas lalong sumarap ang niluluto kong munggo na pang ulam namin. Habang hinahalo ko nga ito ay humahalimuyak na ang amoy nito at talaga namang nakakagutom. Ito ay luto na kaya naman mag-iihaw naman ako ng manok. At habang nilalagay ko nga itong manok sa ihawan ay napansin ko nga na madami yung marinade sauce. Kaya naman naisip ko na ipahid na lang ito dito para madagdagan pa yung lasa niya at mas malinamnam. At dahil nga meron kaming inihaw na manok ay naggawa na nga rin ako ng sawsawan at ang ginawa ko nga ay toyo na may siling haba at maraming sibuyas. Dahil luto na ang aming ulam ay hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Kain po tayo!